nang isigaw ng aking anak na si Tiffany. Paglilingkuran mo ang asawa ko o umalis ka sa bahay ko? Hindi ako sumagot ng galit. Sa halip, ngumiti ako, kinuha ang aking maleta, at umalis, iniwan ang bahay na pinagbayaran ko ng aking buhay. Inaasahan niyang ako'y masisiraan ng loob tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang lahat. Makalipas ang isang linggo, mayroon akong 22 na missed calls at malayo pa iyon sa katapusan ng aking plano. Pagsisisihan nila ang kanilang mga salita at aksyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Mainit pa ang aking mga susi sa aking palad nang pumasok ako sa pintuan. Ang mga grocery bag ay humihiwa sa aking mga pulso. Ang liwanag ng Sabado ng hapon ay sumasala sa mga kurtina ng sala na nagbibigay sa lahat ng malambot na kislap ng tagsibol na karaniwan ay nagpapangiti sa akin. Ngunit hindi ngayon. Si Mang Tonyo ay nakahilata sa aking leather recliner, ang huling regalo ni Aling Marta sa akin bago siya kunin ng sakit na kanser. Nakataas ang kanyang mga paang nakamidyas, may kalahating walang lamang bote ng serbesa na nakasabit sa kanyang mga daliri. Ang remote control ay nakapatong sa kanyang tiyan na para bang siya ang may-ari ng lugar, na sa tingin ko ay iniisip nga niya, matandang lalaki. Hindi man lang siya tumingin mula sa laro ng basketball. Kuha mo ako ng isa pang serbesa mula sa ref habang nakatayo ka. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga grocery bag, naramdaman ang bigat ng mga karton ng gatas at tinapay. Nag-iwan ng pulang marka sa aking mga palad ang mga plastik na hawakan. Paumanhin? Narinig mo ako? Nakatutok pa rin ang mga mata ni Mang Tonyo sa telebisyon. Corona, hindi yang mumurahing iniinom mo. May malamig na bumalot sa aking dibdib. Binili ko ang mga corona na iyon para talaga sa kanya. Ginastos ko ang aking pera sa Social Security para sa serbesa na hindi ko kailanman gugustuhing hawakan. Mang Tonyo, kadarating ko lang. Kailangan kong ilagay ang mga grocery na ito. Ngayon ay tiningnan niya ako. Ang kanyang mukha ay may pamilyar na ekspresyon. Ang nagsasabi na ako ay hindi makatwiran, mahirap. Ano ba ang malaking bagay? Nakatayo ka na, komportable ako. Ang malaking bagay ay ito ang bahay ko. Bumagsak sa sahig ang mga paa ni Mang Tonyo nang may kalabog. Tumayo siya ng dahan-dahan, ginagamit ang kanyang taas bilang sandata. Sa edad na 30, mas malaki siya sa akin. Mas malapad, ngunit matagal na akong nakikipag-ugnayan sa mga mahihirap na tao bago pa man siya isinilang. Bahay mo? Nakakatawa dahil ang anak mo at ako ang nakatira dito. Kami ang nagbabayad ng bills gamit ang pera ko. Mga detalye? Lumapit pa siya, hawak pa rin ang serbesa. Tingnan mo, Carding, magagawa natin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan. Gusto mong manatiling tahimik na nakatira dito? Sumunod ka. Ganoon lang kasimple. Bumukas ang pintuan ng kusina. Lumitaw si Tiffany, nakatali ang kanyang blonde na buhok sa isang magulong ponytail, may hawak na dish towel sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang eksena. Si Mang Tonyo ay nakatayo sa aking harapan. Ang tensyon ay siksik na halos makasakal. Anong nangyayari? Ang kanyang boses ay may dalang babalang tono na natatandaan ko mula sa kanyang kabataan. Nagpapahirap ang tatay mo, sabi ni Mang Tonyo nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Humingi ako sa kanya ng serbesa at ginagawa niya itong parang isang federal na kaso. Tiningnan ako ni Tiffany nang may pagkadismaya na para bang ako ay isang batang nag-iinarte. Tay, kunin mo na lang ang serbesa. Hindi na sulit na pagtalunan pa. Ngunit hindi pa tapos si Mang Tonyo. Lumapit pa siya. Sapat na lapit para maamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Tingnan mo, Carding, ganito ang mangyayari. Nakatira ka sa bahay namin. Mag-ambag ka. Ibig sabihin, kapag pinagawa kita ng isang bagay, gagawin mo. Walang tanong, walang kaartehan. Bahay namin. Pinanatili kong kalmado ang aking boses kahit na humahampas ang aking puso. Tama iyan. Tumayo si Tiffany sa tabi ng kanyang asawa. Ipinapakita ang isang nagkakaisang paninindigan. Tay, kailangan mong magdesisyon ngayon mismo. Kung tutulungan mo si Mang Tonyo at susundin ang kanyang mga gusto o mag-impake ka ng iyong mga gamit at umalis.
Ang mga salita ay nakabitin sa hangin tulad ng usok. Tiningnan ko ang aking anak. Hinahanap ang anumang pahiwatig ng munting batang umaakyat sa aking kandungan tuwing may bagyo. Nakatitingin siya pabalik nang may parehong mayabang na ekspresyon ni Mang Tonyo. Sige, mahina kong sabi. Ngumisi si Mang Tonyo, iniisip na nanalo siya. Mabuti, ngayon tungkol sa serbesa, mag-iimpake ako. Namatay ang ngisi sa kanyang mukha. Bahagyang ngumanga ang bibig ni Tiffany na para bang inaasahan niya akong bumigay, humingi ng paumanhin at maglakad patungo sa kusina tulad ng isang talunang aso. Lumingon ako patungo sa pasilyo, iniwan ang mga grocery bag kung saan sila nakalagay. Sa likod ko, narinig ko ang malalim na paghinga ni Mang Tonyo. Ang bulong ni Tiffany, teka. Ngunit naglalakad na ako patungo sa aking silid tulugan. Ang aking mga yapak ay matatag sa hardwood floor na pinagtulungan naming ayusin ni Aling Marta, 20 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang maleta mula sa estante ng aparador nang may mahinang tunog. Binili ko ito para sa aming honeymoon sa Yellowstone noong buhay pa si Aling Marta, at ang hinaharap ay lumalawak na parang isang bukas na kalsada. Ngayon, nakanganga itong walang laman sa kama, naghihintay na lunukin ang natitira sa aking buhay sa bahay na ito. Nag-impake ako ng maayos. Damit panloob, medyas, 3 palit na damit. Hindi lahat, sapat lang. Mula sa sala ay narinig ang mahinang bulungan ng mga apurahang usapan. Ang boses ni Mang Tonyo ay paminsan-minsan ay umaangat sa mas malambot na tono ni Tiffany. Inaalam nila kung ano ang gagawin, kung paano haharapin ang hindi inaasahang pagre-rebelde ng matanda. Automatikong gumalaw ang aking mga kamay, nagtitiklop ng mga kamiseta at nagpapaligo ng mga kurbata. Ang larawan ni Aling Marta ay inilagay sa bulsa sa gilid, binalot sa tissue paper. Ang aking mga gamot, salamin sa pagbasa, ang maliit na leather na journal kung saan ko sinusubaybayan ang mga gastos. Nang igulong ko ang maleta sa pasilyo, tumigil sila sa pag-uusap. Nakabalik na si Mang Tonyo sa kanyang upuan, ngunit iba na ang kanyang tindig ngayon, alisto, mapagmatsyag. Nakatayo si Tiffany sa pintuan ng kusina, nakakrus ang mga braso, sinusubukang magmukhang matigas, ngunit nabigo siyang itago ang kanyang pag-aalinlangan. Wala sa kanila ang nagpaalam, umandar ang kotse sa unang subok. Ang aking lumang Buick, maaasahan tulad ng dati. Umurong ako palabas ng driveway nang hindi tumitingin sa bahay, nang hindi tinitingnan kung sila ay nanonood mula sa bintana. Ang 30 minutong biyahe patungo sa Pine Lodge ay nagbigay sa akin ng panahon para mag-isip. Sunod-sunod na dumating ang mga alaala habang nagmamaneho ako sa sentro ng Kalispell. Ang matrikula sa kolehiyo ni Tiffany, $200,000 sa isang taon para sa magarbong pribadong paaralan na pinilit niya. Nag-overtime ako sa bangko sa loob ng 4 na magkakasunod na taon, kumukuha ng karagdagang kliyente, nananatili ng gabi para suriin ang mga aplikasyon sa pautang. Namimilipit ang aking mga kamay sa pag-alaala sa lahat ng mga form na iyon. Nagkakahalaga ng $1 to $375,000 ang kanyang kasal. Hindi kayang tustusan ng pamilya ni Mang Tonyo ang kanilang kalahati, kaya tahimik ko itong sinakop, ayokong mapahiya ang sinuman. Ang reception hall, ang mga bulaklak, ang kanyang damit, lahat ay kailangang perpekto para sa espesyal na araw ng aking munting anak. Pagkatapos ay dumating ang bahay for $400,000 mula sa aking ipon sa pagreretiro para sa kanilang down payment dahil kailangan ng tulong ng mga batang mag-asawa sa pagsisimula. Iyan ang ginagawa ng mga ama, sabi ko sa sarili ko. Iyan ang gugustuhin ni Aling Marta. Sumunod ang buwan ng bayad tulad ng orasan. $66,000 para sa kanilang amortisasyon, $16,500 para sa mga utility, $27,500 para sa grocery kapag nagkakaroon ng problema sa pera. Unti-unting nawala ang aking social security check sa kanilang buhay at kinumbinsi ko ang sarili ko na ito ay pag-ibig. Ang Pine Lodge Motel ay nasa labas ng bayan, isang mababang gusali na may kupas na pintura at isang neon sign na paminsan-minsan ay kumikislap. Maliit ngunit malinis ang silid, isang kama, isang upuan, isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Inilagay ko ang aking maleta sa luggage rack at naupo ng mabigat sa gilid ng kutsyon. Iba ang katahimikan dito.
Hindi ang komportableng tahimik ng sarili kong tahanan, kundi ang guwang nakawala ng pansamantalang espasyo. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa mga contact, mga numero ng bangko, kumpanya ng siguro, serbisyo ng credit card, mga numero na alam ko sa puso mula sa 30 taon sa pananalapi. Bukas ay linggo, ngunit mayroon pa ring magagawa. Mayroon pa ring mga tawag na maaaring gawin. Binuksan ko ang aking laptop sa maliit na mesa at nag-log in sa aking online banking. Kumikislap ang mga balanse ng account sa screen. Checking, savings, retirement accounts, mga numero na kumakatawan sa isang buhay ng maingat na pagpaplano, ng pagtanggi sa aking sarili ng maliliit na luho upang maalagaan ko ang aking pamilya. Ang cursor ay kumukurap sa search bar. Naghihintay sa akin na magdesisyon kung ano ang susunod. Dumating ang linggo ng umaga na kulay abo at makulimlim na angkop sa aking kalooban. Ikinalat ko ang aking mga papeles sa mesa ng motel na parang isang general na nagpaplano ng kampanya. Mga bank statement, patakaran sa siguro, legal na dokumento, lahat ay nakaayos, lahat ay abot kamay. Ang unang tawag ay napunta sa First National Bank. Limitado ang banking tuwing linggo, ngunit ang automated system ay hindi natutulog. Magandang umaga, Mang Carding, sabi ng kinatawan matapos kong dumaan sa phone tree. Paano ko kayo matutulungan ngayon? Kailangan kong kansilahin ang automatikong bayad sa amortisasyon para sa 847 Pine Street, ang account na nagtatapos sa 4729. Isang paghinto, pag-click ng mga keyboard. Sir, ipinapakita ko na ang bayad ay aktibo sa loob ng 5 taon. Sigurado ba kayong gusto ninyong itigil ito? Ganap na sigurado. Maaari ko bang tanungin ang dahilan ng pagbabago? Hindi na kwalipikado ang mga may-ari ng bahay para sa aking tulong pinansyal. Mas maraming pag-click. Sige po, Mang Carding, ang automatikong bayad ay kakansilahin kaagad. Makakatanggap kayo ng nakasulat na kumpirmasyon sa loob ng 3 araw ng negosyo. Ang pangalawang tawag ay mas madali. 3 taon nang ini-insured ng Geico ang kanilang 2 sasakyan sa aking pulisya. Ang Silverado ni Mang Tonyo, ang Honda ni Tiffany. 15,400 bawat buwan para sa mga sasakyan na hindi ko kailanman minamaneho. Coverage para sa mga aksidente na hindi ko kailanman magiging sanhi. Kailangan kong alisin ang 2 sasakyan mula sa aking pulisiya, sabi ko sa ahente. Ang aking anak at manugang ay kailangang magtatag ng kanilang sariling coverage. Kailan ninyo gustong magkabisa ang pagbabagong ito? Ngayon, mas matagal ang mga credit card. Si Tiffany ay isang authorized user sa 3 sa aking mga account, Visa, Mastercard, at ang store card mula sa Costco. 27,500 buwan-buwan ang binabayaran ko sa mga balanse na hindi ko kailanman nilikha, mga binili na hindi ko kailanman ginawa. Mang Carding, ang pagtanggal ng mga authorized user ay mangangailangan sa kanila na mag-apply para sa kanilang sariling credit, paliwanag ng kinatawan ng Visa. Ang anumang natitirang balance ay mananatili sa inyong responsibilidad, ngunit hindi na sila makakagawa ng mga bagong singil. Naiintindihan ko, alisin sila kaagad. Ang bawat tawag ay parang pag-alis ng pabigat mula sa aking mga balikat. 13 taon ng karanasan sa pagbabangko ang nagturo sa akin ng pasikot-sikot ng mga sistema, ang legal na lengguwahe, ang tamang pamamaraan. Lahat ng ginagawa ko ay ganap na nasa aking mga karapatan. Ang pagbabago sa life insurance ay nangailangan ng nakasulat na dokumentasyon, ngunit sinimulan ko ang proseso. 500,000 na dapat ay mapupunta kay Tiffany, pera na kinita ko upang protektahan ang kinabukasan ng aking pamilya. Ngunit iba na ang kahulugan ng pamilya ngayon. Pagsapit ng tanghali, nakagawa ako ng 8 tawag, pinatigil ang mga bayad sa amortisasyon, kinansela ang siguro, hinarangan ang mga credit card, ang mga automatikong transfer na nagpapatuyo sa aking mga account sa loob ng maraming taon. Lahat ng ito ay natapos sa magalang na pag-uusap at mga confirmation number. Umupo ako sa murang upuan ng motel at tiningnan ang aking mga tala. Mga confirmation number, reference code, effective date, ang ebidensya ng kalayaan sa pananalapi. Tahimik na nakapatong ang aking telepono sa mesa.
Walang missed calls, walang apurahang mensahe. Hindi pa nila alam. Malamang ay hindi pa malalaman hanggang sa bumalik ang unang bayad. Ang unang bill ay dumating na may nakasulat na kanilang pangalan sa halip na akin. Ngunit malalaman din nila sa lalong madaling panahon. Isinara ko ang aking laptop at lumakad patungo sa bintana. Sa kabilang parking lot, isang matandang lalaki ang nagkakarga ng mga maleta sa isang pickup truck. Ang kanyang asawa ay idinidirekta ang operasyon ng may banayad na kahusayan. Marahil ay pauwi mula sa pagbisita sa mga apo. O marahil ay nagsisimula ng isang matagal ng naantalang bakasyon. Naiinggit ako sa kanilang madaling pagsasama. Ang paraan ng kanilang paggalaw sa paligid ng isa't isa ng may sanay na pamilyaridad. Ganoon kami ni Aling Marta noon. Umugong ang aking telepono sa mesa. Hindi kilalang numero, hinayaan ko itong tumunog. Tahimik na lumipas ang linggo para sa akin, ngunit tila hindi para sa kanila. Nakasanayan ko na ang isang gawain sa Pine Lodge. Kape mula sa lobby, almusal sa kainan sa kalsada, mahabang paglalakad sa mga tahimik na kapitbahayan ng Kalispell. Nag-ipon ang aking telepono ng mga missed calls na parang isang koleksyon na wala akong interes na simulan. Pagsapit ng Miyerkules, mayroon ng 12 mensahe. Pagsapit ng Biyernes, 22. Pinakinggan ko sila ayon sa pagkakasunod-sunod, pinapanood ang pag-unlad mula sa pagkalito tungo sa galit tungo sa desperasyon. Ang unang ilang mensahe ay halos kaswal. Si Tiffany ay nagtatanong kung mayroong uri ng error sa bangko sa bayad sa amortisasyon. Si Mang Tonyo ay nag-iiwan ng maikli na iinis na mensahe tungkol sa pagkansela ng insurance sa kotse, ngunit pagsapit ng kalagitnaan ng linggo, gumapang ang takot. Tay, ano ba ang nangyayari? Ang boses ni Tiffany ay basag sa pagkadismaya. Sabi ng bangko, pinatigil mo ang automatikong bayad. Gusto nila ang buong halaga sa Biyernes o magsisimula sila ng proseso ng foreclosure. Lumalabas na mas agresibo ang mga mensahe ni Mang Tonyo. Carding, kailangan mong ayusin ito ngayon na. May mga taong nagtatanong tungkol sa aking insurance. Pinagmumukha mo kaming mga deadbeat. Ang mga huling tawag ay halos pagmamakaawa na. Si Tiffany ay umiiyak. Nangangako na mayroon silang gagawing paraan kung tatawagan ko lang sila. Si Mang Tonyo ay sumusubok ng ibang diskarte, sinasabing masyado siyang matigas at gusto niyang ayusin ang mga bagay. Burahin ko ang bawat mensahe pagkatapos makinig, wala akong naramdaman kundi kaunting pag-usisa sa kanilang lumalalang desperasyon. Dumating ang Huwebes ng umaga nang may katok sa pintuan ng aking motel room. Sa pamamagitan ng peephole, nakita ko silang dalawa. Si Tiffany sa isang gusot na sweater, si Mang Tonyo sa kanyang damit pantrabaho, parehong mukhang hindi nakatulog ng maayos. Binuksan ko ang pintuan, ngunit hindi ko sila inanyayahan na pumasok. Tay. Namumula ang paligid ng mata ni Tiffany. Ang kanyang karaniwang pagiging kalmado ay nabasag. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Sumulong si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tungkol sa katotohanan na sinusubukan mong sirain ang aming buhay dahil sa isang hangal na pagtatalo tungkol sa serbesa. Hindi ko sinusubukang sirain ang anuman, mahinahon kong sabi. Hindi ko na lang binabayaran ang inyong mga buhay. Ang amortisasyon, carding. Tumaas ang boses ni Mang Tonyo. Hindi mo lang basta-basta pwedeng ihinto ang pagbabayad ng amortisasyon. Bahay namin iyan. Sa totoo lang, bahay ko yan. Pangalan ko ang nasa titulo. Pirma ko ang nasa loan. Kayo ay bisita lang. Sinunggaban ni Tiffany ang braso ni Mang Tonyo habang lumalapit siya sa pinto. Tay, pakiusap. Maayos natin ito. Mali si Mang Tonyo na kausapin ka ng ganon. Kaming dalawa. Pero hindi mo lang kami pwedeng iwanan ng walang babala, walang diskusyon. Nagbigay ka sa akin ng ultimatum. Paalala ko sa kanya. Sundin si Mang Tonyo o umalis. Iyan ang eksaktong mga salita mo. Hindi ko ibig sabihin ng ganoon. Oo, ibig mong sabihin. Tiningnan ko ang aking anak, nakikita ang isang estranghero na suot ang kanyang mukha. Bawat salita ay ibig mong sabihin. Hindi mo lang inaasahan na pipiliin ko ang ikalawang opsyon. Sinubukan ni Mang Tonyo ang ibang diskarte. Ang kanyang boses ay artipisyal na kalmado. Tingnan mo. Lahat tayo ay nagsabi ng mga bagay na hindi natin sinasadya.
Pero pinag-uusapan mo ang aming tahanan, ang aming credit, ang buong buhay namin. Hindi mo lang basta-basta pwedeng hilahin ang alpombra ng ganito. Kaya ko at ginawa ko. Sinimulan kong isara ang pinto. Gusto mong umalis ako? Umalis ako? Gusto mong hawakan ang sarili mong buhay. Ngayon ay kaya mo na. Tay, teka! Nabali ang boses ni Tiffany. Paano ang pamilya? Paano ang lahat ng pinagdaanan natin nang magkasama? Huminto ako. Tinitingnan ang kanyang desperadong mukha. Sandali, naalala ko ang munting batang tumutulong sa akin maglinis ng mga dahon sa taglagas na nagdala sa akin ng mga dandelions na pinulot niya sa bakuran. Ngunit ang munting batang iyon ay lumaki at naging isang taong kayang tumayo habang hinuhusgahan ng kanyang asawa ang kanyang ama sa sarili nitong sala. Ang pamilya ay gumagana sa dalawang paraan, mahal ko, mahina kong sabi. 5 taon akong nag-alaga sa inyong dalawa. Nang panahon na para alagaan ninyo ako, pinili ninyo siya sa halip. Basag ang peking pagiging kalmado ni Mang Tonyo. Baliw kang matandang bastardo, hindi mo lang basta. Maaari akong tumawag ng pulis kung patuloy mong itataas ang iyong boses. Pagputol ko, ito ay pribadong ari-arian at sinisira mo ang kapayapaan. Tiningnan nila ako, marahil ay nakikita ako ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ang malambot pusong ama at lolo, hindi ang maginhawang bank account na may mga paa, kundi isang tao na sa wakas ay natutong magsabi ng hindi. Sinunggaban ni Mang Tonyo ang siko ni Tiffany. Halika na, kami na lang ang bahala dito. Naglakad sila pabalik sa kanilang kotse, ang pagmamalaki ni Mang Tonyo ay napalitan ng balikat na nakabaluktot sa pag-aalala. Si Tiffany ay lumingon pabalik sa kanyang balikat na para bang nakakita ng estranghero. Pinanood ko silang umalis, pagkatapos ay isinara ang pinto at bumalik sa aking laptop. Mayroon pa ring mga tawag na gagawin, mayroon pa ring mga account na isasara. Malayo pa sa tapos ang pagbuwag ng isang relasyon. Kailangan ko ng kape at pagkakataong mag-isip ng malinaw. Ang kainan sa Main Street ay palaging naging aking kanlungan noong buhay pa si Aling Marta. Sasama siya sa akin doon pagkatapos ng kanyang mga appointment sa doktor at maghahati kami ng isang piraso ng apple pie habang pinag-uusapan ang mga walang kabuluhang bagay. Natagpuan ako ng Martes ng umaga na naglalakad sa pamilyar na 3 blok, nakikita ang aking hininga sa malamig na hangin ng bundok. Ang routine ay nagbigay sa akin ng kapanatagan pagkatapos ng komprontasyon kahapon. Inayos kong muli ang aking mga papeles kaninang umaga. Sinusuri ang mga bank statement at confirmation number na parang isang general na nag-aaral ng mga plano ng labanan. Tumunog ang kampana ng kainan pagpasok ko. Ang singaw ng kape at taba ng bacon ay lumikha ng komportabling ulap ng normalidad na hinahangad ko. Halos hindi pa ako nakakaupo sa aking karaniwang sulok ng booth nang may isang pamilyar na boses na tumawag, "Carding Miller! Aba, ikaw nga!" Tumayo si Mang Bert mula sa isang mesa malapit sa bintana, nakatiklop ang pahayagan sa ilalim ng kanyang braso. Nagtrabaho kami ng magkasama sa First National sa loob ng 15 taon bago siya nailipat sa pangunahing sangay. Si Mang Bert ang humawak ng mga komersyal na pautang habang ako naman ang nag-manage ng mga personal na account, ngunit sapat kaming nag-share ng coffee break para ituring ang isa't isa na magkaibigan. "Bert," tumayo ako para kamayan siya. "Mabuting makita ka. Maaari ba akong sumama sa iyo? Hindi kita nakita simula ng serbisyo ni Aling Marta." Umupo siya sa kabilang upuan nang hindi naghihintay ng sagot. "Nabalitaan kong lumipat ka sa Pine Lodge. Ayos ba ang lahat?" Lumitaw ang waitress na may kape bago pa ako makasagot. Ginamit ko ang pagkaantala para isipin kung gaano karami ang ibabahagi. Si Mang Bert ay mapagkakatiwalaan, ngunit isa rin siyang bangkero na may propesyonal na obligasyon. Sitwasyon ng pamilya, sabi ko sa wakas, kailangan ng espasyo para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Dahan-dahang tumango si Mang Bert, pinag-aaralan ng aking mukha. "Ang manugang mo ay sinubukan kaming lokohin, ilang buwan na ang nakalipas." Huminto ang aking tasa ng kape sa kalagitnaan ng aking mga labi. "Anong uri ng panloloko?"
Umabante si Mang Bert, binaba ang kanyang boses. Carding, hindi lang siya nagkamali tungkol sa pagmamay-ari. Ito ay sinadyang pandaraya. Ang mga dokumento na dinala niya ay peke. Tinamaan ako ng mga implikasyon na parang malamig na tubig. 3 buwan na ang nakalipas, pinaplano na ni Mang Tonyo na pagnakawan ako. Hindi ito desperasyon na dulot ng aming kasalukuyang krisis. Ito ay premeditated na panloloko. Iniulat mo ba ito? Tinanggihan namin ang aplikasyon at binansagan ang kanyang impormasyon sa aming sistema. Sa teknikal, dahil walang pera na nagpalit ng kamay. Ito ay isang gray area sa legal, ngunit pinanatili ko ang mga kopya ng lahat. Pinag-aralan ni Mang Bert ang aking ekspresyon. Talaga bang hindi mo alam ito? Umiling ako. Iniisip ang lahat ng buwanang bayad na ginagawa ko. Lahat ng hapunan kung saan nagrereklamo si Mang Tonyo tungkol sa problema sa pera habang pinaplano akong pagnakawan sa aking likod. Para saan niya gagamitin ang pera? Lumingon si Mang Bert sa paligid ng kainan, pagkatapos ay lumapit pa. Ayon sa kanyang aplikasyon, para sa pagpapabuti ng bahay, ngunit balita sa bayan ay may utang na sugal si Mang Tonyo. Medyo malaki. Gaano kalaki? Maaaring mas marami ang alam ni Detective Reyes. Naaalala mo si Detective Reyes? Binanggit niya ang isang bagay tungkol kay Mang Tonyo na regular sa Glacier Peaks Casino. Naalala ko si Detective Reyes. Naglingkod kami nang magkasama sa komite ng pagbuo ng simbahan at ang kanyang anak ay nasa graduating class ni Tiffany. Kung may impormasyon si Reyes tungkol sa pagsusugal ni Mang Tonyo, malamang na ito ay tumpak. Bert, pinapahalagahan ko ang pagpapaalam mo sa akin nito. Kinuha ko ang aking wallet para bayaran ang kape na halos hindi ko man lang nagalaw. Carding, mag-ingat ka. Ang isang taong nagpeke ng mga dokumento para pagnakawan ang pamilya ay maaaring gumawa ng iba pang desperadong bagay kapag siya ay nasukol. Naglakad ako pabalik sa Pine Lodge na mabilis ang isip. Ang paghingi ng serbesa at kawalang galang ni Mang Tonyo ay biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Nakita na niya ako bilang isang target, isang maginhawang pinagmumula ng pera para sa kanyang ugali sa pagsusugal. Ang ultimatum ay hindi tungkol sa pagtatatag ng dominasyon. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng access sa pera na pinaniniwalaan niyang karapatan niyang nakawin. Pagbalik sa aking motel room, binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng bagong dokumento na may pamagat na ebidensya ni Mang Tonyo. Ang revelasyon ni Mang Bert ay simula pa lamang. Kung nagsinungaling si Mang Tonyo tungkol dito, ano pa ang itinago niya? Nagpasara ang courthouse ng 5:00 p.m. Mayroon akong oras para isampa ang mga papeles na magbabago ng lahat. Pagkatapos mananghalian, direkta akong nagmaneho mula sa kainan patungo sa Flathead County Courthouse, isang nakakapangilabot na gusaling ladrilyo na nakapangingilabot sa akin bilang isang binata. Ngunit ngayon ay tila isang kaalyado. Ang opisina ng clerk ay nasa 2nd palapag. Pinamamahalaan ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na pinroseso ang aking eviction notice ng may propesyonal na kahusayan. Mang Carding, naiintindihan ninyo na ito ang tirahan ng inyong anak? Sinuri niya ang titulo ng ari-arian na ibinigay ko, inihambing ito sa mga dokumento ng eviction. Ari-arian ko ito. Nilabag ng mga residente ang mga tuntunin ng kanilang paninirahan. Anong mga tuntunin iyon? Naghanda ako para sa tanong na ito. Berbal na kasunduan na nangangailangan ng mutual na paggalang at kontribusyon sa mga gastos sa bahay. Parehong nilabag ang mga kondisyon. Tinatakan niya ang mga papeles ng may sanay na awtoridad. Ang 30 araw na notice period ay nagsisimula ngayon. Kung kokontrahin nila, mag-schedule kami ng pagdinig. Kung hindi, isisilbi ng sheriff ang panghuling papeles pagkatapos ng deadline. Gaano katagal bago nila matanggap ito? Ang Sheriff's Department ang humahawak ng Service of Process, karaniwan ay sa loob ng 48 oras. Pinasalamatan ko siya at kinuha ang aking mga kopya. Naramdaman ang bigat ng legal na awtoridad sa likod ng aking mga aksyon. Wala nang manipulasyon sa pananalapi o emosyonal na pananakot. Lahat ay dumadaan sa tamang proseso. Ngayon, ang susunod kong hinto ay ang istasyon ng pulisya. Ang opisina ni Detective Reyes ay nakatago sa likod na sulok ng gusali,
Isang masikip na espasyo na dinumina ng mga filing cabinet at mga papeles na may mantsa ng kape. Tumanda si Reyes simula nang huli ko siyang makita. Mas maraming uban, mas malalim na kulay sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit matatag pa rin ang kanyang pakikipagkamay. Carding, ano ang nagdala sa iyo sa aking sulok ng mundo? Pagkalap ng impormasyon, binanggit ni Mang Bert na baka may alam ka tungkol sa mga aktibidad sa pagsusugal ni Mang Tonyo. Nagbago ang ekspresyon ni Reyes sa propesyonal na interes. Ang manugang mo? Ano ang konteksto dito? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng maikli. Ang ultimatum, ang aking pag-alis, ang pagtuklas sa pagtatangkang pandaraya sa pautang ni Mang Tonyo. Nakinig si Reyes nang hindi nakikialam, paminsan-minsan ay nagsusulat. Tiyak na kilala si Mang Tonyo sa Glacier Peaks, sabi ni Reyes nang matapos ako. Regular na manlalaro, karaniwan sa mga poker table. Nabanggit ng mga staff na mas madalas siya nitong nakaraan, naglalaro ng mas matataas na pusta. May ideya ka ba kung gaano karami ang utang niya? Iba't ibang nagpapautang, iba't ibang halaga. Nakatanggap kami ng mga tawag tungkol sa mga isyu sa koleksyon. Wala pang kriminal, ngunit papunta na doon. Tansya ko ay nasa 990,000 hanggang 100,000 ang kabuuan. Natigilan ako sa mga numero. Si Mang Tonyo ay nakatira sa aking bahay, kumakain ng aking pagkain, humihingi ng aking paggalang habang lihim na nagtatapon ng sapat na pera para makabili ng disenteng kotse. Sino ang mga nagpapautang na ito? Halo ng lehitimong nagpapautang at mga hindi kaaya-ayang karakter. Ang mga lehitimo ay nawawalan na ng pasensya. Ang iba, nagkibit-balikat si Reyes. Sabihin na lang natin na hindi sila karaniwang nagsasangkot ng tagapagpatupad ng batas sa kanilang mga pamamaraan ng koleksyon. Ano ang timeline? 6 na linggo na siyang nagpapaliban. Karamihan sa mga nagpapautang ay magbibigay ng 3 buwan bago magpalala. Nauubusan na ng oras si Mang Tonyo. Umalis ako sa istasyon ng pulisya na may mas malinaw na larawan ng sitwasyon ng aking manugang. Ipinaliwanag ng pagsusugal ang kanyang desperasyon, ang kanyang pagtatangka na pandayahin ang mortgage sa aking bahay, at ang kanyang lumalalang agresyon sa akin. Hindi lang ako isang maginhawang pinagmumulan ng pondo. Ako ang kanyang tanging pag-asa na maiwasan ang malubhang kahihinatnan. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking motel room, sinusuri ang pag-unlad ng araw. Naipasampa na ang legal eviction notice at handa na para sa pagsisilbi. Kumpirmasyon ng mga utang sa sugal at mapanlinlang na aktibidad ni Mang Tonyo. Isang lumalaking network ng mga profesional na kaalyado na nakakaintindi sa tunay na sitwasyon. Binuksan ko ang aking laptop at in-update ang aking evidence file, idinagdag ang impormasyon ni Detective Reyes sa mga revelasyon ni Mang Bert. Ang pattern recognition ay naging mahalagang kasanayan sa pagbabangko at ang mga pattern dito ay nagiging kristal na malinaw. Hindi lang bastos o mayabang si Mang Tonyo. Siya ay desperado, hindi tapat at mapanganib. Kung mas maraming pressure ang kanyang mararamdaman, mas magiging pabaya siya. Kailangan kong maging handa para sa anumang susunod na mangyayari. Bukas, sisimulan kong gumawa ng mga strategic na tawag sa mga nagpapautang ni Mang Tonyo, hindi para bayaran ang kanyang mga utang. Ang mga kahihinatnan na iyon ay kanya upang harapin, ngunit upang matiyak na alam nila ang kanyang tunay na sitwasyon sa pananalapi, kabilang ang katotohanan na wala siyang legal na claim sa aking ari-arian. Ang katotohanan ay palaging ang pinakamahusay na sandata. Mabilis kumalat ang balita sa isang bayan tulad ng Kalispell. Pagsapit ng Biyernes, napagtanto ko na oras na para kontrolin ang naratibo. Ang una kong pakikipagtagpo ay nangyari sa post office kung saan ako sinunggaban ni Aling Nena mula sa Church Mailing Committee malapit sa stamp machine. Isa siya sa mga babaeng nangongolekta ng impormasyon tulad ng iba na nangongolekta ng mga recipe, laging handa na ibahagi ang kanyang natutunan. Carding. Mahal, nakakarinig ako ng mga nakakagambalang bagay tungkol sa problema ng pamilya. Ayos ba ang lahat? Maingat kong pinag-isipan ang aking sagot. Uulitin ni Aling Nena ang anumang sasabihin ko sa hindi bababa sa 100 tao pagsapit ng serbisyo sa linggo. Hiningi ni na Tiffany at Mang Tonyo na lumipat ako kaya ginawa ko.
Minsan, kailangang hawakan ng mga anak na may sapat na gulang ang kanilang sariling responsibilidad. Tumaas ang kanyang kilay. Hiningi ka nilang umalis sa sarili mong bahay? Tila ito ang pinakamabuting solusyon para sa lahat ng kasangkot. Ngunit hindi mo ba binayaran ang kanilang kasal at tinulungan sila sa down payment? Lumapit pa siya, binaba ang kanyang boses ng may pakikipagsabwatan. Palagi kong iniisip kung paano nila nakaya ang bahay na iyon sa sweldo ni Mang Tonyo. Tumango ako ngunit hindi na nagdetalye. Ang mga katotohanan ang magsasalita para sa kanilang sarili. Ang susunod kong hinto ay ang Miller's Hardware kung saan ako nagtrabaho ng part-time pagkatapos magretiro sa bangko. Si Mang Thomas, ang may-ari, ay tumingin mula sa kanyang mga inventory sheet nang may tunay na pag-aalala. Carding, narinig kong nananatili ka sa Pine Lodge. Ano ang nangyayari? 3 iba pang empleyado ang nagtipon sa paligid habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Ang kanilang mga reaksyon ay kaagad at nagkakaisa, gulat na tratuhin ako ni Mang Tonyo nang walang paggalang. Galit na sinusuportahan ko sila sa pananalapi sa loob ng maraming taon nang walang pagkilala. Binayaran mo ang kanilang matrikula sa kolehiyo? Umiling si Kuya David, ang assistant manager, sa hindi paniniwala. Sabi ni Mang Tonyo sa lahat na mayaman ang kanyang pamilya. Sinabi niyang tinutulungan kanila sa mga bayad sa amortisasyon. Maraming sinabi si Mang Tonyo na hindi totoo, mahinahon kong tugon. Dumilim ang ekspresyon ni Mang Tomas. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit palagi siyang tila may pera ngunit hindi kailanman nag-overtime. Maraming beses kaming nag-alok sa kanya ng extra shifts, ngunit palagi siyang may iba pang commitments. Ang mga commitments na iyon ay malamang sa kasino, bulong ni Sarah mula sa paint counter. Sa oras na umalis ako sa hardware store, alam kong ang tunay na kwento ay kumalat na sa buong bayan sa loob ng ilang oras. Ang maliit na network ng bayan ng Kalispell ay mas mahusay kaysa sa anumang kampanya sa advertising. Ang ikatlong hinto ko ay ang St. Mark's Lutheran Church, kung saan si Pastor David ay naghahanda para sa mga serbisyo sa katapusan ng linggo. Inanyayahan niya ako sa kanyang opisina, nag-alok ng kape sa isang upuan na nagbigay ginhawa sa maraming naguguluhang parokyano sa loob ng maraming taon. Carding, ilang tao ang nagbanggit na nag-aalala sila sa iyo. Matutulungan mo ba akong maintindihan kung ano ang nangyayari? Pinahahalagahan ko ang direktang diskarte ni Pastor David. Hindi siya nanghuhuli ng tsismis. Sinusubukan niyang tulungan ang isang miyembro ng kanyang kongregasyon. Pastor, sinusuportahan ko sa pananalapi ang aking anak at manugang sa loob ng 5 taon. Noong nakaraang linggo, nilinaw nila na ang aking presensya sa bahay ay kondisyonal sa pagsunod ko sa mga utos ni Mang Tonyo. Pinili kong umalis sa halip na tanggapin ang kaayusang iyon. Dapat ay napakasakit niyon. Nalinaw nito ang lahat, sabi ko ng tapat. Mahal ko ang aking anak, ngunit hindi ako magpapahintulot na tratuhin tulad ng isang alipin sa sarili kong tahanan. Maingat na tumango si Pastor David. Minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kanila na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pinili. Parang matagal mo na silang pinoprotektahan mula sa mga kahihinatnan na iyon. Masyado nang matagal, sa tingin ko. Habang naglalakad ako pabalik sa motel, huminto ako sa Annie's Coffee Shop para sa isang kape sa hapon. Abala ang lugar sa karaniwang dami ng tao tuwing Biyernes. Mga retirado, mga trabahador na walang duty, mga ina na may stroller. Nakahanap ako ng maliit na mesa sa sulok at nakinig sa mga pag-uusap sa paligid ko. Narinig kong may utang si Mang Tonyo sa buong bayan. Taon na ring binabayaran ni Carding Miller ang kanilang mga bill. Palaging kakaiba kung paano sila nabuhay ng maayos sa kanyang sweldo. Kumakalat ang impormasyon eksakto sa inaasahan ko. Ang maliliit na bayan ay parang mga organismo. Mabilis at mahusay silang nagpoproseso ng impormasyon, naghihiwalay ng katotohanan mula sa katang-isip sa pamamagitan ng kolektibong karunungan. Tumunog ang aking telepono habang papalabas ako ng coffee shop. Si Aling Pasing, ang kapitbahay ko sa loob ng 20 taon. Carding, sana hindi mo masamain ang pagtawag ko. Gusto kong ipaalam sa iyo na maraming sigawan sa bahay nitong nakaraan. Kadalasan si Mang Tonyo, pero si Tiffany rin.
Kahapon, 2 beses dumaan ang pulis. Salamat sa pagpapaalam mo, Aling Pasing. Pinahahalagahan ko ang pagbabantay mo sa mga bagay-bagay. Ligtas ka ba sa iyong tinutuluyan? May kailangan ka ba? Ang tunay na pag-aalala sa kanyang boses ay nagpaalala sa akin na ang suporta ng komunidad ay dumarating sa maraming anyo. Ayos lang ako, salamat. Isa-isa lang ang mga bagay. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking motel room, sinusuri ang mga pag-uusap sa araw. Ang panlipunang presyon ay natural na nabubuo ng walang anumang mapanghimagsik na pagsisikap sa aking bahagi. Nakikita lang ng mga tao ang kawalang katarungan kapag malinaw nilang nakikita ito. Tumunog muli ang aking telepono. Hindi kilalang numero, ngunit nakilala ko ang area code. Isa sa mga nagpapautang ni Mang Tonyo, malamang. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail pagkatapos ay pinakinggan ang mensahe. Ito si Marcus Ramos mula sa Frontier Financial Services. Hinahanap namin si Mang Tonyo Thompson tungkol sa isang overdue na account. Mangyaring tawagan kami sa inyong pinakaunang kaginhawaan. Tinawagan nila ako dahil malamang ay inilista ni Mang Tonyo ang aking bahay bilang kanyang address sa mga aplikasyon sa credit. Higit pang ebidensya ng kanyang panloloko. Higit pang patunay na pinaplano niya akong panagutin sa kanyang mga utang. Burahin ko ang mensahe at binuksan ang aking laptop. Oras na para i-update ang aking evidence file sa mga natuklasan ngayon. Dapat ay inasahan ko na lalaban sila. Hindi kailanman tahimik na bumababa si Mang Tonyo. Tahimik na nagsimula ang Sabado ng umaga. Sinusuri ko ang mga bank statement habang umiinom ng kape nang magsimulang magring ang aking telepono. Una si Mang Tomas mula sa hardware store, pagkatapos si Aling Nena, pagkatapos si Pastor David. Bawat tawag ay nagdala ng parehong nakakagambalang balita. Nagsasaikot si Mang Tonyo sa bayan, nagkakalat ng alternatibong bersyon ng mga kaganapan. Carding, sa tingin ko kailangan mong malaman ang sinasabi niya. Ang boses ni Mang Tomas ay may dalang halos hindi makontrol na galit. Pumasok siya dito mga 1 oras na ang nakalipas, napakalakas ng boses, sinasabi sa lahat na iniwan mo sila ng walang babala. Sinasabi niyang nangako ka na palagi silang aalagaan, pagkatapos ay nagbago ang iyong isip dahil sa galit. Ano eksakto ang sinabi niya? Na meron kang uri ng mental breakdown. Sinabi niyang pinalayas mo sila dahil hindi ka pinayagan ni Tiffany na kontrolin ang bawat desisyon sa kanilang buhay. Huminto si Mang Tomas. Sinasabi rin niya na mayroong family medical emergency na nangangailangan ng pera at tumatanggi kang tumulong. Pinasalamatan ko si Mang Tomas at ibinaba ang telepono. Gumagana na ang aking isip sa mga implikasyon. Desperado si Mang Tonyo na maglunsad ng isang public relations campaign na nangangahulugang lumalakas ang presyon mula sa kanyang mga nagpapautang. Kinumpirma ng susunod na tawag ang aking mga hinala. Mang Carding, ito si Detective Reyes. Gusto ko lang kayong bigyan ng abiso. Dito si Mang Tonyo Thompson kaninang umaga naghain ng reklamo tungkol sa pang-aabuso sa matatanda. Sinasabing minamanipula ka ng isang tao sa bangko para gumawa ng masamang desisyon sa pananalapi. Pang-aabuso sa matatanda. Ganap na walang kapararakan, syempre. Ngunit sinusubukan niyang lumikha ng opisyal na record ng iyong diumanoy mental incompetence. Sinabi ko sa kanya na kailangan namin ng medikal na dokumentasyon at mga pahayag ng saksi na malinaw na hindi niya maibibigay. 20 minuto. Pagkatapos, tumunog muli ang aking telepono, numero ni Tiffany. Tay, pakiusap, sagutin mo. Alam kong galit ka, pero may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang kanyang boses ay puno ng luha. Buntis ako, Tay. Ang stress mula sa lahat ng ito ay nagpaparamdam sa akin ng sakit. Sabi ng doktor, kung hindi titigil ang mga bagay-bagay, maaari kong mawala ang sanggol. Naramdaman ko ang pamilyar na pagkakakablit sa aking tiyan. Ang parehong protective instinct na nagpahirap sa akin sa kanilang manipulasyon sa loob ng maraming taon. Ngunit ang isang bagay sa kanyang tono ay tila inensayo, desperado sa isang kinalkulang paraan. Binabati kita sa pagbubuntis, mahal. Kailan mo nalaman? Noong nakaraang linggo, bago pa man gumuho ang lahat, nabasag ang kanyang boses nang nakakumbinsi. Tay,
Hindi ko kayang mawala ang aking sanggol dahil sa problema sa pera. Palagi mong sinasabi na ang pamilya ang una. Tiffany, nakakita ka na ba ng doktor tungkol sa mga komplikasyon sa pagbubuntis na ito? Isang paghinto. May appointment ako sa susunod na linggo. Sinong doktor? Si Dr. Richards sa Women's Clinic. Kilala ko si Dr. Richards. Nakita na siya ni Aling Marta sa loob ng maraming taon. Tatawagan ko ang kanyang opisina para makita kung paano ako makakatulong sa mga gastos sa medikal. Tay, hindi mo kailangang tumawag. Kung may tunay na medical na emergency na kinasasangkutan ng aking apo, gusto kong tumulong. Malalaman ni Dr. Richards ang pinakamahusay na paraan upang hawakan ang mga bagay-bagay. Naging matalas ang boses ni Tiffany. Hindi mo lang basta-basta pwedeng tawagan ng doktor ko. Iyan ay pribadong impormasyon. Tama ka. Maaari mong ipatawag siya sa akin ng direkta upang pag-usapan ang mga opsyon sa pagbabayad. Biglang natapos ang tawag. 1 oras pagkatapos, naglalakad ako sa downtown nang makasalubong ko si Mang Tonyo sa labas ng First National Bank. Malakas siyang nagsasalita sa sino mang makikinig. Ang kanyang boses ay may dalang agresibong tono na natutunan kong kilalanin. Nawala na ang kanyang isip, sabi ni Mang Tonyo sa isang maliit na grupo ng mga customer. Sinile na matanda, iniisip na lahat ay nagnanakaw sa kanya. Pinalayas ang sarili niyang buntis na anak na babae mula sa bahay nang wala sa oras. Lumapit ako ng kalmado at napansin ako ng mga tao bago pa si Mang Tonyo. Ang mga mukha ay lumingon sa aking direksyon, nagbabago ang ekspresyon habang nakilala nila ang paksa ng pagmumura ni Mang Tonyo. Umikot si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay namumula. Ayan siya, ang taong nag-iwan sa sarili niyang pamilya. Hello, Mang Tonyo? Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Kumusta ang sitwasyon sa utang sa sugal? Tinamaan siya ng akusasyon na parang pisikal na suntok. Ilang tao sa grupo ang nagbulungan sa kanilang sarili, ang mga piraso ng puzzle ay nagkakabuo. Baliw ka, putol ni Mang Tonyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 990,000 ayon kay Detective Reyes. Glacier Peaks Casino, karamihan ay mga poker table. Tiningnan ko ang nagtitipong grupo. Nakakagulat kung gaano karaming pera ang maaaring mawala ng isang tao kapag hindi sila nagbabayad ng sarili nilang gastos sa pamumuhay. Ang mukha ni Mang Tonyo ay naging mula-pula hanggang lila. Lumapit pa siya, ginagamit ang kanyang taas bilang sandata. Baliw kang matandang bastardo. Hindi mo lang basta, maaari kong idokumento ang bawat pisong nagastos ko sa pagsuporta sa iyo sa loob ng 5 taon. Pagputol ko. Maaari mo bang idokumento kung saan napunta ang iyong mga sweldo? Nakikinig na ng masinsinan ng grupo ngayon, pinoproseso ang bagong impormasyong ito. Napagtanto ni Mang Tonyo na nawalan siya ng kontrol sa naratibo. Halika na, ungol niya, sumisingit sa grupo. Hindi pa tapos ito, Carding. Pinanood ko siyang lumayo ng galit, napansin kung paano kinuha ng ilang tao ang kanilang mga telepono. Ang tunay na kwento ay kumalat na sa lahat ng social media sa loob ng 1 oras. Pagbalik sa motel, binuksan ko ang aking laptop at sinimulan ang pagdokumento ng araw. Ang counter-attack ni Mang Tonyo ay nabigo dahil ito ay nakabatay sa mga kasinungalingan na hindi makatatagal sa pagsusuri. Ang komunidad knew my character too well to believe his accusations of mental incompetence or vindictive abandonment. Ngunit ang pag-angkin sa pagbubuntis ay nag-aalala sa akin. Kung talagang buntis si Tiffany, mas naging komplikado ang sitwasyon. Kailangan ko ng beripikasyon bago gumawa ng aking susunod na hakbang. Kinuha ko ang aking telepono at dinayal ang opisina ni Dr. Richards. Kung may tunay na medical na emergency, tutulong ako, ngunit hindi ako mamamanipula ng gawa-gawang krisis. Ang mga pampublikong banta ni Mang Tonyo ay lumampas na sa linya. Naglakad ako pabalik sa aking motel room, kinuha ang aking telepono at tinawagan si Detective Reyes. Reyes, kailangan nating mag-usap. Ang pag-uugali ni Mang Tonyo ngayon ay nagpakita ng pattern ng paglala na nag-aalala sa akin. Paano? Hinarap niya ako sa publiko, gumawa ng mga banta sa harap ng mga saksi, at ang kanyang buong pag-uugali ay nagmumungkahi na mayroong nawawalan ng kontrol. Tumingin ako sa bintana ng aking motel patungo sa downtown.
Gusto kong maghain ng formal na reklamo at tuklasin ang mga opsyon sa proteksyon. Pumasok ka bukas ng umaga, dalhin ang anumang dokumentasyon na mayroon ka. Ngunit hindi ko na kailangang maghintay hanggang umaga. Si Mang Esteban, ang night manager ng Pine Lodge, ay kumatok sa aking pinto 1 oras pagkatapos. Mang Carding, ang lalaking iyon na sumisigaw sa aming parking lot kanina, bumalik siya mga 20 minuto na ang nakalipas. Tumayo sa labas ng iyong pinto ng mga 5 minuto pagkatapos ay umalis. Nagpakaba sa ilang mga bisita. Si Mang Esteban ay isang retiradong sarento ng army na nakakita ng sapat na kaguluhan para makilala ito habang umuunlad. May sinabi ba siyang partikular? May binulong siyang tungkol sa pagtuturo ng leksyon sa mga matatandang hangal. Mayroon ako nito sa security video kung kailangan mo. Security footage, pisikal na ebidensya ng pagbabanta ni Mang Tonyo sa pribadong ari-arian. Mang Esteban, handa ka bang ibigay ang footage na yon sa pulisya? Oo naman. Ang ganyang tao ay hindi dapat nananakot sa mga matatandang residente. Kinabukasan, dumating ako sa istasyon ng pulisya na dala ang security USB drive ni Mang Esteban at isang nakasulat na timeline ng lumalalang pag-uugali ni Mang Tonyo. Sinuri ni Detective Reyes ang lahat ng may propesyonal na kahusayan. Carding, ipinapakita nito ang isang malinaw na pattern ng pananakot. Kasama ang nasaksihan ko kahapon sa bangko, mayroon tayong batayan para sa isang restraining order. Ano ang kaakibat niyon? Legal na pagbabawal kay Mang Tonyo na lumapit sa loob ng 500 talampakan mula sa iyo o sa iyong ari-arian. Ang paglabag ay nangangahulugan ng agarang pag-aresto. Sumandal si Reyes sa kanyang upuan. Mayroon pa akong dapat mong malaman. Nagkonsulta si Mang Tonyo sa isang abogado noong Biyernes tungkol sa mga batas ng adverse possession. Tinamaan ako ng mga salita na parang malamig na tubig. Squatters' rights? Tama. Pinag-aaralan niya kung maaari niyang angkinin ang legal na pagmamay-ari ng iyong bahay batay sa patuloy na paninirahan doon. Madilim ang ekspresyon ni Reyes. Kailangan ng Montana ng PEFs taon ng hostile occupation. 3 taon na sila doon. Plano niyang maghintay pa ng 2 taon pagkatapos ay maghain ng claim. Natigilan ako sa mga implikasyon. Hindi lang basta nagpapalamon si Mang Tonyo. Isinasagawa niya ang isang pangmatagalang plano para nakawin ang aking tahanan ng pamilya sa pamamagitan ng legal na teknikalidad. Mayroon ba siyang lehitimong claim? Wala. Ang adverse possession ay nangangailangan ng hostile occupation nang walang pahintulot ng may-ari. Dahil binigyan mo sila ng pahintulot na tumira doon at hindi sila kailanman nagbayad ng renta o property tax, walang legal na batayan. Kinuha ni Reyes ang isang file folder, ngunit ipinapakita nito ang premeditation. Pinaplano niya ang pagnanakaw na ito sa loob ng maraming taon. Paano ang restraining order? Maaari ko itong bilisan dahil sa ebidensya. Makukuha mo ito mamayang hapon. Umalis ako sa istasyon ng pulisya na may bagong pag-unawa sa pagkatao ng aking manugang. Ang insidente sa serbesa ay hindi tungkol sa pagtatatag ng dominasyon. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang panloloko na magtatapos sa pagnanakaw ng aking tahanan. Habang naglalakad pabalik sa aking kotse, kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa aking mga kontak. Oras na para gumawa ng mga strategic na tawag. Ang una ay kay Marcos Ramos sa Frontier Financial Services, isa sa mga nagpapautang ni Mang Tonyo na tumatawag sa aking numero. Mang Ramos, sinasagot ko ang tawag ninyo tungkol kay Mang Tonyo Thompson. Kailangan kong linawin ang isang mahalagang bagay. Hindi na siya nakatira sa aking address at wala siyang legal na claim sa aking ari-arian. Inilista niya ang address na yon bilang kanyang tirahan sa lahat ng aplikasyon sa credit. Siya ay bisita sa aking tahanan. Pinaalis ko siya noong nakaraang linggo. Kung hinahanap ninyo siya, nagtatrabaho siya sa Mountain View Auto Dealership sa Highway 93. Ang pangalawang tawag ay sa Continental Credit Recovery. Ito si Carding Miller. Tumatawag kayo tungkol sa mga utang ni Mang Tonyo Thompson. Gusto kong linawin na si Mang Tonyo ay walang interes sa pagmamay-ari sa aking ari-arian at hindi na nakatira doon. Bawat tawag ay maikli
at batay sa katotohanan. Hindi ko binabayaran ang mga utang ni Mang Tonyo o nagbibigay ng personal na impormasyon, binabago lamang ang maling address na ginagamit niya upang iwasan ang kanyang mga nagpapautang. Pagsapit ng tanghali, nakakontak ako ng 6 na iba't ibang collection agency. Ang maingat na itinayong House of Cards ni Mang Tonyo ay malapit ng gumuho. Nang hapong iyon, nilagdaan ni Hukom Reyes ang aking restraining order. Si Mang Tonyo Thompson ay legal na ngayong ipinagbabawal na lumapit sa loob ng 500 talampakan mula sa akin o sa aking ari-arian. Ang paglabag ay magreresulta sa agarang pag-aresto at posibleng pagkakakulong. Nagmaneho ako pabalik sa Pine Lodge, naramdaman ang kasiyahan ng hustisya na naipatupad ng tama. 3 taon nang pinaplano ni Mang Tonyo na nakawin ang aking tahanan. Ngayon ay hindi na niya ito kayang lapitan ng legal. Umugong ang aking telepono na may text mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ito, matanda. Ipina-forward ko ang mensahe kay Detective Reyes, pagkatapos ay hinarangan ang numero. Ang pangongolekta ng ebidensya ay naging pangalawang kalikasan na. Lunes ng umaga, isinampa ko ang restraining order. Pagsapit ng tanghali, pinapanood ko ang pagguho ng mundo ni Mang Tonyo mula sa iba't ibang direksyon. Tinatakan ng courthouse clerk ang huling kopya ng may mahusay na awtoridad. Mang Carding, ang order na ito ay epektibo kaagad. Anumang pagkontak o paglapit sa loob ng 500 talampakan ay bumubuo ng paglabag. Pinasalamatan ko siya at lumakad patungo sa aking kotse. Alam na ihahatid ng sheriff's deputy kay Mang Tonyo ang mga papeles sa loob ng ilang oras. Nagriring na ang aking telepono. Carding, ito si Mang Kiko mula sa Mountain View Auto. Si Mang Kiko, ang amo ni Mang Tonyo, isang disenteng tao na nagtayo ng kanyang dealership sa reputasyon at tiwala. Kailangan kong tanungin ka ng direkta. Totoo ba ang mga sinasabi ni Mang Tonyo tungkol sa'yo? Ano ang sinasabi niya? Na mayroon kang uri ng breakdown at pinalayas mo siya dahil sa demensya? Na mayroong family medical emergency? At tumatanggi kang tumulong? Ang boses ni Mang Kiko ay may dalang pagdududa. Ang totoo, Carding, kilala kita sa loob ng 20 taon. Hindi ito tunog na galing sa taong pumirma bilang co-signer sa unang pautang ng kotse ng aking anak. Mang Kiko, binigyan ako ni Mang Tonyo ng ultimatum na sundin ang kanyang mga utos o umalis. Pinili kong umalis, walang medikal na emergency, at ayos ang aking mga kakayahan sa pag-iisip tulad ng maaaring kumpirmahin ng aking bangkero, abogado at pulisya. Isang mahabang paghinto. Kinatatakutan ko yon. Carding, mayroon akong 3 customer ngayon na nagbanggit na may utang sa kanila si Mang Tonyo. Isa, kinilala siya mula sa kasino. Nakakaapekto ito sa aking negosyo. Naiintindihan ko, kailangan ko siyang paalisin. Hindi ko pwedeng magkaroon ng ganitong uri ng kontrobersya sa paligid ng mga customer na nagtitiwala sa amin para sa malalaking pagbili. 20 minuto. Pagkatapos, umiinom ako ng kape sa ani nang makita ko ang unang debt collector na huminto sa aking dating bahay, Continental Credit Recovery, batay sa magnetic door sign. Nakausap ko sila noong Biyernes tungkol sa mga maling pag-angkin ni Mang Tonyo sa address. Tumunog ang aking telepono. Numero ni Tiffany. Tay, may mga lalaki sa bahay nagtatanong tungkol sa mga utang ni Mang Tonyo. Gusto nilang malaman ang tungkol sa aming mga asset, ang aming kita, lahat. Ang kanyang boses ay may dalang tunay na takot ngayon. Ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko sa kanila ang totoo, na hindi pag-aari ni Mang Tonyo ang aking ari-arian at hindi na nakatira doon. Pero pinag-uusapan nila ang pag-garnish ng sweldo, pagkuha ng mga asset. Tay, hindi ko naiintindihan ang anuman sa mga ito. Mahal, ganoon ang nangyayari kapag may humiram ng pera na hindi nila kayang bayaran. Iyan ay mga kahihinatnan na nilikha ni Mang Tonyo, hindi ako. May utang siya ng 990,000? Paano iyon nangyari? Kaya, hindi talaga niya alam ang buong lawak. Mga utang sa sugal, Glacier Peaks Casino, ayon kay Detective Reyes. Katahimikan sa linya, pagkatapos ay mahina. Sinabi niya sa akin na nagtatrabaho siya ng overtime sa mga gabing iyon. Ikinalulungkot kong nalaman mo ito sa ganitong paraan, Tiffany.
At narito rin ang sheriff's deputy. Naghatid ng ilang legal na papeles kay Mang Tonyo. Nagmumura siya at naghahagis ng mga bagay-bagay simula noon. Ang restraining order. Malamang ay napagtanto na ni Mang Tonyo na tuluyan nang nawala ang kanyang mga option. Pinag-uusapan niya ang pag-alis sa bayan. Sabi niya, wala nang natitira dito para sa kanya. Basag ang kanyang boses. Ano ang dapat kong gawin? Gumawa ng mga desisyon batay sa kung sino talaga si Mang Tonyo, hindi sa kung sino ang inaasahan mong siya. Nang gabing iyon, ipinarada ko ang aking sasakyan sa kabilang kalye mula sa aking dating bahay at pinanood ang kaguluhan na nagaganap. 3 magkakaibang sasakyan nang nagpapautang ang bumisita sa maghapon. Malungkot na kumaway sa akin si Aling Pasing sa kabilang bahay. Pinapanood niya ang pag-unlad ng sitwasyon nang may pag-aalala bilang isang matagal ng kapitbahay. Sa pamamagitan ng bintana ng sala, nakita ko sina Mang Tonyo at Tiffany na nagtatalo. Agresibo, desperado ang kanyang mga galaw. Ang kanya naman ay depensibo, takot. Ang malaing kahintadong kasal na binuo sa aking pundasyon sa pananalapi ay nagugunaw habang pumapasok ang realidad. Umugong ang aking telepono. Isang text mula kay Mang Esteban sa Pine Lodge. Sinubukan muling pumasok ang lalaking iyon sa gusali. Sinabihan ko siya tungkol sa restraining order. Umalis siya, ngunit talagang galit siya. Ipina-forward ko ang mensahe kay Detective Reyes. Nilalabag ni Mang Tonyo ang restraining order sa loob ng ilang oras matapos itong isilbi. Ang kanyang desperasyon ang nagpapabaya sa kanya, na nagpapanganib sa kanya, ngunit nagpapahula rin sa kanya. Ang isang desperadong lalaki na may utang sa sugal, walang trabaho, at may problema sa batas, ay may limitadong opsyon. Maaari niyang harapin ang kanyang mga responsibilidad tulad ng isang nasa hustong gulang o maaari siyang tumakas. Dahil sa aking natutunan tungkol sa pagkatao ni Mang Tonyo, tila ang pagtakas ang pinakamalamang. Nagmaneho ako pabalik sa Pine Lodge, pinag-iisipan ang mga implikasyon. Kung tatakas si Mang Tonyo sa bayan upang takasan ang kanyang mga nagpapautang, ano ang mangyayari kay Tiffany? Sasama ba siya sa kanya? Pinipili ang katapatan sa isang lalaking nanloko sa kanya sa loob ng maraming taon? O sa wakas ay makikita niya ng malinaw ang lalaki at gagawa ng ibang pagpili? Anuman ang mangyari, ang mga kahihinatnan ay sa kanila upang harapin. 5 taon ko silang pinoprotektahan mula sa realidad. Ang proteksyon na yon ay natapos sa araw na pinili nila ako na pumili sa pagitan ng aking dignidad at ng kanilang mga kahilingan. Pinili ko ang dignidad. Ngayon ay maaari nilang piliin ang kanilang sariling landas pasulong. 2 araw ng panunood sa kanilang desperasyon ay sapat na. Tinawagan ko si Tiffany Miyerkules ng umaga at sinabi sa kanya na makipagkita sa akin sa kainan. Siya lang. Hindi ko kayang iwanang mag-isa si Mang Tonyo ngayon, Tay. Nahihirapan talaga siya sa lahat ng nangyayari. Kung gayon, wala tayong pag-uusapan. Ang restraining order ay nangangahulugang hindi ako pwedeng malapit sa kanya. Isang mahabang paghinto. Saan mo gustong magkita? Main Street Diner, Tunag. Sulok sa likod, booth kung saan tayo makakapag-usap ng pribado. Dumating ako ng maaga at pinili ang booth na nakatalikod sa kalye. Gusto kong mag-focus ang pag-uusap na ito sa mga salita, hindi sa mga nag-aalalang sulyap sa mga dumadaang kotse. Nang dumating si Tiffany, mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang 28 taon. Mga stress lines sa paligid ng kanyang mga mata, kinakabahan na nilalaro ang strap ng kanyang pitaka. Umupo siya sa kabilang upuan at kaagad na nagsimulang magsalita. Tay, alam kong galit ka, pero nawalan ng trabaho si Mang Tonyo at hindi kami iniiwan ng mga debt collector na ito. Patuloy na tumutunog ang telepono. May mga taong dumarating sa pintuan naghahanap ng pera na wala kami. Naghintay ako hanggang sa matapos siya, pagkatapos ay mahinahon akong nagsalita. Nag-aalok ako sa iyo ng isang pagkakataon para tapusin ito ng may dignidad, Tiffany. Ano ang ibig mong sabihin? Pampublikong pagkilala sa katotohanan. Ganap na pagbubunyag kung gaano ko kayong sinuportahan at isang tapat na paliwanag kung bakit ako umalis. Namula ang kanyang mukha. Gusto mong ipahiya ko ang aking sarili sa harap ng buong bayan?
Gusto kong sabihin mo ang totoo. May pagkakaiba doon. Anong uri ng pagkilala? Gumugol ako ng 2 araw sa pag-iisip kung ano eksakto ang kinakailangan ng hustisya. Anunsyo sa simbahan linggo sa oras ng patotoo, liham sa editor ng Tribune, Facebook post na makikita ng lahat ng ating mga koneksyon. Buong detalye tungkol sa matrikula sa kolehiyo, gastos sa kasal, mga bayad sa amortisasyon, at ang ultimatum na naging dahilan ng aking pag-alis. Tay, iisipin ng mga tao. Iisipin ng mga tao na nagkaroon ka ng ama na sapat ang pagmamahal para isakripisyo ang kanyang seguridad sa pagre-retiro para sa iyong kaligayahan at na binaliwala mo ito hanggang sa mawala. Tiningnan ni Tiffany ang kanyang hindi nagalaw na kape. Paano si Mang Tonyo? Si Mang Tonyo ay hindi na bahagi ng anumang equation na kinasasangkutan ko. Permanentado ang restraining order. Kung pinili mong manatiling kasal sa kanya, iyan ang iyong desisyon. Ngunit nangangahulugan ito ng pagpili sa kanya kaysa sa anumang relasyon sa akin. Pinipilit mo akong pumili sa pagitan ng aking asawa at ng aking ama. Pinipilit kitang pumili sa pagitan ng isang lalaki na nagbanta sa akin at isang lalaki na nagpalaki sa iyo. Ang katotohanan na nakikita mo iyan bilang katumbas na pagpili ay nagsasabi sa akin ng lahat tungkol sa kung gaano na tayo kalayo. Tahimik siya sa loob ng mahabang sandali, pinoproseso ang mga implikasyon. Paano ang bahay? Minanapayan ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay mapupunta sa Montana Veterans Housing Initiative. 3 pamilya ng mga veterano ang titira doon. Mga taong nakakaintindi kung ano talaga ang ibig sabihin ng serbisyo at sakripisyo. Tinamaan siya ng mga salita na parang pisikal na suntok. Ang testamento ay nabago na, nasaksihan, nalagdaan at naisampa na sa aking abogado. Pinanatili kong banayad ngunit matatag ang aking boses. Kahit gawin mo ang lahat ng hiningi ko ng perpekto, hindi na babalik sa iyo ang bahay. Final na ang desisyon na iyan. Bakit? Dahil kailangan kong malaman na ang anumang pagkakasundo sa pagitan natin ay nakabatay sa pagmamahal, hindi sa mga inaasahan sa mana. Sa loob ng himataon, itinuring mo akong parang isang maginhawang pinagmumulan ng pondo. Gusto kong makita kung may natitira pa sa pagitan natin maliban sa financial dependency. Puno ng luha ang mga mata ni Tiffany. Tunay na luha sa pagkakataong ito, hindi ang kinalkulang manipulasyon na nakasanayan ko. Patawad, Tay. Talaga, hindi ko kailanman sinasadya na umabot sa ganito ang mga bagay-bagay. Hindi na sapat ang patawad, mahal ko. Pinanood kayo ng buong bayan, ikaw at si Mang Tonyo, na tratuhin ako tulad ng isang alipin sa sarili kong tahanan. Pinanood ka nilang pinili ang kanyang mga kahilingan kaysa sa aking dignidad. Mga salita lang ang mga salita ngayon. Kailangan kong makita ang mga aksyon. What if I can't do it? What if I can't stand up in front of everyone and admit how wrong we were? Kung gayon, mamumuhay ka sa mga kahihinatnan ng pagpiling iyan. Malamang ay aalis si Mang Tonyo sa bayan upang takasan ang kanyang mga nagpapautang. Ang mga lalaking tulad niya ay palaging tumatakas kapag nagiging mahirap ang mga bagay-bagay. Maaari kang sumama sa kanya at magsimulang muli sa ibang lugar. O maaari kang manatili dito at subukang buuin muli ang iyong buhay ng may katapatan. At kung gagawin mo ang hiningi ko, kung gayon, sa paglipas ng panahon, makakabuo tayo ng isang tunay na relasyon, hindi nakabatay sa pera o pagkakasalanan o obligasyon, kundi sa mutual na paggalang sa pagitan ng dalawang nasa hustong gulang. Pinunasan ni Tiffany ang kanyang mga mata ng tissue. Gaano katagal ako mayroon para magdesisyon? Linggo ng umaga. Magsisimula ang simbahan ng 10:40. Kung wala ka doon para sabihin ang totoo, malalaman kung ginawa mo na ang iyong pinili. Tumayo siya ng dahan-dahan, mukhang mas matanda at mas marupok kaysa nang dumating siya. Tay, sa tingin mo ba ay mapapatawad mo pa ako? Tiningnan ko ang aking anak, talagang tiningnan ko siya, at nakita ang mga sulyap ng munting batang naglalala ng mga dandelion sa mga korona at humihingi ng mga kwento bago matulog tungkol sa matatapang na prinsesa. Magkaiba ang pagpapatawad at pagtitiwala, Tiffany.
Pinatawad kita sa araw na nagdesisyon akong umalis sa halip na lumaban. Ngunit ang tiwala ay kailangang muling kitain, isang tapat na aksyon sa bawat pagkakataon. Tumango siya at lumakad patungo sa pinto, balikat na nakabaluktot sa ilalim ng bigat ng isang desisyon na magtatakda ng nalalabi niyang buhay. Nananatili ako sa booth, pinapanood siyang umalis. 4 na araw na lang bago ang linggo. Sa panahong iyon, malalaman ko kung nagkaroon ng lakas ng loob ang aking anak na pumili ng katotohanan kaysa sa kaginhawaan, responsibilidad kaysa sa katapatan sa isang taong hindi kailanman karapat-dapat dito. Dumating ang linggo ng umaga na maliwanag at malamig. Naglakad ako sa St. Mark's, nagtataka kung makahanap si Tiffany ng lakas ng loob upang sabihin ang totoo. Mas marami ang tao sa simbahan kaysa sa karaniwan. Kumalat ang balita tungkol sa isang uri ng anunsyo ng pamilya. Umupo ako sa aking regular na bangko, 3 hilera mula sa harap at naghintay. Sinimulan ni Pastor David ang serbisyo sa pamilyar na mga himno at pagbabasa, ngunit naramdaman ko ang inaasahang enerhiya ng kongregasyon. Nang dumating ang oras ng patotoo, tumayo si Tiffany mula sa likod na hilera. Mukha siyang maliit habang naglalakad sa gitnang pasilyo, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Sa podium, hinawakan niya ang mga gilid at tiningnan ang mga mukha na kilala niya sa buong buhay niya. Kailangan kong sabihin sa inyong lahat ang isang mahalagang bagay tungkol sa aking ama. Malinaw na umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na simbahan. Sa nakaraang 9 taon, sinusuportahan kami sa pananalapi ni Carding Miller. Nagbayad siya ng 8,800,000 para sa aking edukasyon sa kolehiyo gayong maaari akong nag-aral sa isang pampublikong paaralan. Pagkatapos ng serbisyo, nilapitan ako ng mga tao ng may yakap, pakikipagkamay at mga salita ng suporta. Pinisil ni Aling Nena ang aking kamay. Lahat kami ay naghinala na tinutulungan mo sila sa pananalapi, Carding. Ang hindi namin alam ay kung paano nila ginantihan ang iyong kabaitan. Tinapik ni Mang Tomas mula sa hardware store ang aking balikat. Iyon ay nagpakita ng tunay na karakter ang ginawa mo. Setting boundaries isn't easy when family's involved. Ngunit ang pinakamakabuluhang sandali ay nang lumapit sa akin si Tiffany sa labas ng simbahan. Ang liham sa Tribune ay lalabas Miyerkules. Ang Facebook post ay ilalabas mamayang gabi. Nag-alinlangan siya. Umalis si Mang Tonyo sa bayan kahapon, inimpake ang kanyang truck habang nasa trabaho ako at nawala. Walang forwarding address, walang tala, wala. Hindi ako nagulat. Ang mga lalaking tulad ni Mang Tonyo ay palaging tumatakas kapag nahaharap sa mga kahihinatnan. Ikinalulungkot kong natapos ang iyong kasal sa ganitong paraan. Hindi, mahina niyang sabi. Naghain ako ng diborsyo kaninang umaga. Nalaman kong ginagamit niya ang aking mga credit card para sa pagsusugal ng hindi ko alam. Mas malala ang mga utang kaysa sa aking inaakala. 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa bakuran ng aking dating tahanan ng pamilya. Pinapanood ang 3 pamilya ng veterano na lumipat sa mga transitional housing unit na nilikha ng Montana Veterans Housing Initiative. Ang bahay ay inayos upang maging magkahiwalay na apartment. Bawat pamilya ay nagkakaroon ng privacy habang nagbabahagi ng mga karaniwang espasyo. Pinangunahan ni Sargento Maria Santos, nakakabalik lamang mula sa deployment, ang kanyang 2 anak patungo sa playground equipment na ibinigay ng mga lokal na negosyo. Mang Carding, ang pagkakataong ito ay nangangahulugan ng lahat para sa amin. Salamat sa pagpili ng mga veterano para sa regalong ito. Nauunawaan ng mga veterano ang sakripisyo, sagot ko. Ang bahay na ito ay dapat maglingkod sa mga taong talagang karapat-dapat dito. Ang sarili kong buhay ay naging tahimik na mga gawain sa lakeside cabin na binili ko, na ang pera ay hindi na dumadaloy sa walang utang na loob na pag-asa. Kape sa umaga sa deck na tanaw ang Flathead Lake. Pangingisda sa hapon, pagbabasa sa gabi, simpleng kasiyahan na tila maluho pagkatapos ng mga tao ng financial stress at drama sa pamilya. Maliit ang cabin, ngunit perpektong angkop sa aking mga pangangailangan. 2 silid tulugan, isang kusina kung saan ako makapagluluto ng tunay na pagkain sa halip na kumain ng pagkain sa restaurant palagi,
at isang dock kung saan ko mailulunsad ang aking maliit na bangka para sa pangingisda. Umugong ang aking telepono na may text mula kay Tiffany. Tay, 3 buwan na ako sa counseling at marami akong natututunan tungkol sa malusog na relasyon. Maaari ba tayong magkape minsan? Gusto kong muling makuha ang iyong tiwala, isang pag-uusap sa bawat pagkakataon. Ngumiti ako, nakatingin sa lawa kung saan may isang osprey na nangingisda sa mababaw na bahagi. Tinupad ni Tiffany ang kanyang salita tungkol sa mga pampublikong pagkilala. Ang liham sa pahayagan ay lubusan at tapat. Ang Facebook post ay nakakuha ng 12 ng mga suportang komento mula sa mga miyembro ng komunidad na sa wakas ay nakaintindi sa tunay na kwento. Higit sa lahat, siya ay nagtataglay ng responsibilidad para sa muling pagtatayo ng aming relasyon sa halip na umasa ng kapatawaran ng walang pagsisikap. Nagreply ako, mabuting ideya ang kape. Sabado ng umaga sa kainan. Agad na dumating ang kanyang sagot. Dun ako? At tay, salamat sa hindi mo pagsuko sa akin ng tuluyan. Inilagay ko ang telepono at pinanood ang osprey na umaakyat mula sa tubig na may isda sa kanyang mga kuko. Minsan ang pasensya at dignidad ay ginagantimpalaan kahit na ang bigat ay tila walang hanggan. Palubog na ang araw sa Rockies, nagpipinta ng ginto at kahel sa ibabaw ng lawa. Sa malayo, narinig ko ang pagtawa ng mga bata sa Veterans Housing Complex, mga pamilya na bumubuo ng bagong buhay sa tahanan kung saan ko natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkabukas palad at pagpapahintulot, na ipatupad ang hustisya, na panatili ang dignidad, at marahil lang, isang anak na babae na handang muling kitain ang tiwala ng kanyang ama sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap sa halip na emosyonal na manipulasyon. Sulit ang paghihintay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang pakinggan ang susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.